Ayan po ang kaganapan ngayon dito sa Karangalan Drive, Cainta. Sa mga nakaraang pag-uulang naranasan noong nakaraang buwan, dala ng bagyo at habagat, isang lugar ni Tatay Rodrigo sa mga binaha. Kaya naman ngayong may binabantayan muling low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, mainam na raw na makapaghanda silang muli. Dahil hindi natin alam yung climate change kasi, di ba? Yun ang nagiging dahilan ng pagiging sa disaster. Hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kaya kailangan maging handa tayo. Kumbaga, yun ang naging dahilan ng hindi prepared na kasi di natin akalain na biglang ganun ang magiging ng baha. Kaya yung na yan, hindi tayo nakapag-prepare doon sa ganung sistema na. Sa panahon ng kalamidad, kinakailangan ang maigting na paghahanda. Pero sa mga nakaraang pag-aaral na isinagawa ng Harvard Initiative noong nakaraang taon, lumalabas na 42% ang naitalang self-reported preparedness level ng mga Pilipino. Bagamat mas mataas ito ng halos 13.5% noong nakaraang 7 taon, nais pa itong paigtingin ng pamahalaan. Para mapataas ang kamalayan ng publiko laban sa mga kalamidad, inilunsad ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLCS, ang Handa Pilipinas. Isang roadshow na makakatulong sa publiko para sa paghahanda sa banta ng lindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad. BIDA is not other than our local communities. When local minds are informed, empowered, and equipped, they become heroes of their own stories of resilience. Dito tampok ang interactive exhibits, educational booths, seminars at demonstrations na nagpapakita ng teknolohiya at kaalamang makakatulong sa pagtugon sa mga sakuna. Kasama rin dito ang mga earthquake simulator, hazard maps at real-time monitoring systems para sa lindol at pagputok ng bulkan. Bukod sa mga eksperto mula sa DOST at PHIVOLCS, kasama rin sa mga aktibidad ang mga lokal na pamahalaan, responders, guro, estudyante at mga lider ng komunidad bilang mga pangunahing katuwang sa pagpapalaganap ng kaalaman. So yung ready-to-eat food pack ng DSWD, binibigay siya in the first 2 days after the calamity. So siya yung kinoconsume ng family of 5 after nung calamity. So yung part ng evaluation ng disaster relief ng DSWD, all of those technologies are evaluated by DOST FNRI. And they're also trying to come up with a new family food pack naman na included naman yung ating iron fortified rice. For the iron fortified rice, fortified siya with the iron tapos blended siya with the ordinary rice. So ang makikita natin for the RTE, yung mga ready to eat sa high protein biscuit, mataas siya sa protein na kailangan natin during disaster because hindi lang siya yung hunger but also the nutrition requirement of the people. Northern, Central, Southern Luzon to the typhoon corridors affecting the Bicol region, the Eastern Seaboard in the Sierra Madre, to the landslide-prone highlands of the Cordillera in Northern Luzon, to the floodplains of Central Luzon and the volcanic belts of Southern Tagalog. Ang mga kaalamang ito ay mahalaga raw lalo pat 20 bagyo ang nananalasa sa bansa kada taon at nasa 20 lindol ang nararanasan sa bansa kada araw. Idagdag pa rito ang mga aktibong bulkan. Nakatakda pang mag-ikot ang DOST PHIVOLCS sa iba pang parte ng Luzon para mas lalong maituro sa publiko ang paghahanda sa anumang sakuna. Vanessa Bugtong, RNG News.